Isa pong pinagpalang Friday morning, mga katots. Ngayon pong Biyernes ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong, how's your relationship? Or relationships kung gusto ninyo. Bakit tungkol sa relationships ito? Tama-tama kasi ang atin pong ebanghelyo hinango pa rin kay San Lucas, Kabanata 11, mga talata 15 hanggang 26 ay patungkol po dito sapagkat si Lord po ay, alam nyo na, tinetesting nila na naman, ng mga taong ayaw sa Kanya sapagkat sila lagi ang tinatamaan sa mga ginagawa ni Lord. At ang kanilang napakaano ay yung paghingi nila ng mga heavenly signs, mga tanda mula sa langit. Kasi si Lord nagpapalayas ng masasamang espiritu. Siyempre, itong mga nagdududa sa Kanya, ang kanilang parang ginagamit na argumento ay ang kapangyarihan daw ni Lord para magpalayas ng demonyo ay true. Yung mismong prince of the devils. Aba, ay dinilinaw ni Lord. No? Aba, tayo muna. Gagawin ba sa sarili niya yon? At may maganda sinabi doon si Lord. Ano niya sabi? Who is not with me is against me. And who is not with me scatters. Or the one who is against me scatters. Ewan ko po. Pero yung kapangyarihan ni Lord compared sa kapangyarihan ng masama. Because there is that constant battle. It's very clear ang characteristics. Although, itatry lagi ng masama, ng demonyo, na i-simulate yung characteristics na meron supposedly ang Diyos. Pero, they can never. Why? Because the contrasts are great. Ang pagkakaiba. Bakit? Tingnan natin na kaya ang tanong, how's your relationship? Is sapagkat ang isang malinaw na tanda, if God is with us, is that we do not scatter. Ibig sabihin, ang tatak ng Diyos is unity. It's interesting, no? That the church is called to be one. And yet, one of its greatest problems is when it is divided. Napansin niyo mabuti? Even the family. Yung sabihin na natin, the first church is yung pamilya. That's the one of the most important relationships na meron tayo. Ibinibigay ng Diyos yan sa atin. Ang biyaya ng isang pamilya na sana'y nagkakaisa. Tingnan niyo mabuti. When is the devil the one being, sabi ko nga, hindi man natin napapansin or without intention, pero isa yung nangingibaw sa pamilya, pansinin nyo ang relationships. Kailan naman, malinaw na ang Diyos. Ang sandigan ng isang pamilya, relationships din. When relationships get stronger, when relationships become more mature, when relationships become more supportive, filled with love, that's a sign na God is with that family. But if in a relationship or relationships, ang nangyayari away, ang nangyayari nagmumurahan, ang nangyayari ay pataasan, pride, division, hate, anger, ang dami. Ano yun? Tatak naman ni Beelzebub. Tatak ng prinsipe ng mga demonyo. You see the difference? So, napakahalaga talaga sa atin is the question, how are our relationships? How is your relationship? Because the signs of God are there. The signs of the devil are also there. No matter if we believe na wala naman sa akin demonyo kasi lagi akong sisimba. No. The signs are there. Please read them. Please follow them. Because at the end, sinabi naman ni Lord, the one who is not with me is against him. No? Against me. And the one who is against me scatters. So, ibig sabihin, if we are with him, then we unite. Especially in love. Okay po. Sana malinaw sa atin yan how important relationships are. Sige po, punta na po tayo siyempre sa aking laging paanyaya sa inyo to be cyber missionaries. Lagi po try natin mag-evangelize through social media. Like, share, follow po ating page. Ganun na rin ang ating Instagram at Thought for the Day, YouTube channel natin at TFTD Blessed and Blessing, at ang ating TikTok at Thought for the Day. Pagbati natin na happy birthday kay Ma'am Rosario Frias na apostolado ng panalangin, kay Erlinda, magkamit, kay Lucita Lucy, kay Karen Joy Jimena, ng lahat yan, taga-apostolado ng panalangin. Gayon na rin po kay Jonah Marie Ibunya, kay Dagpa, kay Father Jody Arias, isa namin pare, kay Ed Garcia, kay Amelia Santos, kay Paulo Katigbak, happy birthday sa inyo. Gayon na rin ang ating pagbati ng happy birthday kina Dulcesima Tamin, kay Zuenz Segui, kay Edo Del Mundo, kay Joseph Bores, sa aking pinsang buo, kay Svetlana Malabanan Dili, kay Lana, kay Vanessa Alexandre Peña. Happy birthday sa inyong lahat, especially kay Father Jody Arias. At syempre po ang ating pong panalangin
para sa lahat pa rin po na nangangailangan ng prayers, lalo na po yung mga may pinagdadaanan, lalo na sa relationships, prayers for you. At syempre po, ito, tingnan nyo sa relationship na ito. We pray for peace, saan? Ukraine at Israel. Kita nyo ang nangyayari sa relationships? Gera. Because God is not there. So let's pray that God will fill them for them to find peace. Okay po. At syempre, at hindi nababago pa rin kung malinaw sa atin that our relationships based on God is filled with love and unity. And ano pa? Always be blessed and be a blessing.